Ang sektor ng paglilingkod. Ang sektor ng paglilingkod ay binubuo ng mga manggagawa o tinatawag na lakas paggawa na maituturing na isa sa pinakamahalagang salik ng produksyon. Ang sektor ng paglilingkod ay may mahalagang gampanin sa ating ekonomiya. Sila ang nag-iisip ng mga kaparaanan upang malinang ang mga likas na yaman at lubos na mapakinabangan. Ang sektor ng paglilingkod ang may pinakamalaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas, kung saan ito ay humigit kumulang sa 60% ng GDP ng bansa. Ito ay binubuo ng mga subsektor tulad ng transportasyon, komunikasyon, media, pangangalakal, pananalapi at real estate. Ang transportasyon at komunikasyon ay tumutukoy sa mga serbisyo gaya ng mga pampublikong sasakyan at mga linya ng telepono at internet connection. Malaki ang papel na ginagampanan ng media sa pagpapalaganap ng mga impormasyon na kinakailangang maipaalam sa mga mamamayan. Ang pangangalakal ay serbisyo patungkol sa pagbebenta ng mga produkto, maging ito ay retail o wholesale. Ang pananalapi ay mga serbisyo na may kaugnayan sa pera tulad ng serbisyo ng bangko at bahay sanglaan. At ang serbisyo ng real estate at paupahang bahay na nakatuon sa mga pagpapaupa o pagbebenta ng mga lupa, gusali o istruktura. Gaya ng ibang sektor ng ekonomiya, ang sektor ng paglilingkod ay may mga patakarang pang-ekonomiya na nakatutulong upang patuloy itong umunlad. Narito ang ilan sa mga patakarang pang-ekonomiya para sa sektor ng paglilingkod. Ang pagsuporta sa industriya ng information technology at business process outsourcing. Ang pagpapabuti ng turismo sa bansa. Ang pagsuporta sa micro, small, and medium enterprises. Pangangalaga sa mga manggagawa. At pagpapaunlad ng infrastruktura ng bansa upang makapagbigay ng mas maayos na serbisyo. Mga batas na nagbibigay proteksyon at nangangalaga sa mga karapatan ng manggagawa. Contractualization. Ito ay isang gawain kung saan ay kinukuha ang serbisyo ng isang manggagawa sa ilalim ng isang fixed term na kontrata upang maiwasan na sila ay magkaroon ng isang regular na katayuan sa trabaho. Kritikal ang pananaw dito dahil sa malawakang paggamit ng mga ENDO o end of contract na iskema upang hindi maging regular ang mga empleyado matapos ang 6 na buwang serbisyo. May mga batas na umiiral upang kontrolin ito, ngunit nananatili itong malaking issue dahil sa epekto nito sa karapatan at benepisyo ng mga manggagawa at may mga pagsisikap na wakasan ito sa pamamagitan ng mga batas. Naglabas ang Department of Labor and Employment ng Department Order 18-A Series of 2011. Sa ilalim ng Section 8 ay nakatala ang mga karapatan ng mga manggagawa na dapat ding maibigay sa mga manggagawang kontraktual. Tulad ng pagkakaroon ng ligtas at maayos na lugar sa paggawa. Pagtanggap ng benepisyo gaya ng overtime, holiday at 13th month pay. Ang pagbibigay ng retirement benefits gaya ng SSS o galing sa kontraktor. Ang karapatan na tumanggap ng benepisyong panseguridad gaya ng health insurance, maternity leave at disability benefits. Ang karapatan ng mga manggagawa na sumali sa mga samahan at lumahok sa mga aksyon na nagtataguyod ng kanilang karapatan at interes. At ang karapatan ng isang manggagawa sa tenureship o pagiging isang regular na empleyado. Labor outsourcing. Ito ay tumutukoy sa pagkuha ng mga manggagawa mula sa mga third-party na kumpanya sa ibang bansa, gaya ng Pilipinas, na may mga kasanayan at kakayahang gampanan ang mga tiyak na tungkulin sa trabaho. Mabilis na lumalawak ang saklaw ng mga serbisyo at papel na ipinapa-outsource ng mga kumpanya tulad ng contract center as a service, customer support, technical support, information technology, back office, management, healthcare, logistics at manufacturing. Ang Pilipinas ay isa sa pinakakilalang bansa pagdating sa outsourcing. Madalas na kunin ng mga kumpanya ang serbisyo ng mga Pilipino dahil sa angking husay ng mga ito.
Ang Republic Act No. 11165 o Telecommunicating Act ay ginawa upang protektahan ang mga empleyado ng BPO sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tamang kabayaran sa pagtatrabaho kung saan ay isinasaalang-alang ang oras ng kanilang paggawa na madalas ay gabi alinsunod sa kung nasaang bansa ang kumpanya na kanilang binibigyan ng serbisyo. Ang pagsasagawa ng labor outsourcing ay hindi rin nakaligtas sa matitinding kontrobersya. Ipinapahayag ng mga tumututol na nagdudulot ito ng pagkawala ng mga lokal na trabaho, lalo na sa larangan ng manufacturing. Sa kabilang banda, sinasabi ng mga taga-suporta ng outsourcing na ito ay lumilikha ng insentibo para sa mga organisasyon na ilaan ang kanilang mga yaman kung saan ito pinakamabisa at mapapanatili ng isang malayang pamilihan sa mas malawak na saklaw. Ang Salary Standardization Law ay isang batas na naglalayong magpatupad ng standardized o pangkalahatang salary scale para sa mga empleyado ng gobyerno. Layunin nito na matiyak ang patas na kompensasyon para sa mga empleyado ng pamahalaan batay sa kanilang posisyon, responsibilidad at antas ng trabaho. Ang Republic Act No. 6758 o Compensation and Position Classification Act of 1989 ay ang unang bersyon ng SSL na nagtakda ng salary grade para sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Ang Republic Act 11466 o Salary Standardization Law of 2019 ang batas na nag-ayos ng salary schedule para sa mga sibilyang empleyado ng gobyerno at nagbibigay ng patas na sahod na ibibigay sa 4 na bahagi kada taon mula 2020 hanggang 2023. Itinatakda ng batas na ito ang mga salary grade batay sa posisyon at responsibilidad, at ang pagpapatupad nito ay pinangangasiwaan ng Department of Budget and Management. Pinapayagan din ng batas na ito ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo at layo nitong magpatupad ng makatarungan at patas na sistema ng kompensasyon para sa mga kawani ng gobyerno. Ang sektor ng paglilingkod.